Finally, nilabas na ang workout video ni Lebron at Maxey at may isang player pa na balak makipag-reunion kay LBJ. Viral naman ngayon ang naging shooting drill ni Klay at usap-usapan na naman ang reaksyon ni Durant. Mukhang hindi nag-aaksaya ng oras sina Lebron James at Tyrese Maxey ngayong off-season. Dahil sa unang workout video na lumabas online mga idol, kitang-kita na nagsimula ng mag-build ng chemistry ang bagong teammates sa Philadelphia. At kung pagbabasehan ng kondisyon ni Lebron ngayon, mukhang seryoso talaga si King James sa bagong chapter ng kanyang karir. Sa video na lumabas mula sa Bron Got Game, makikita magkasama nag-workout sina Lebron at Maxey. At ayon naman sa skills coach na si Coach Brickley, lock-in daw si Lebron ngayong off-season at nasa tremendo shape. Malaking bagay ito para sa Philly dahil hindi lang basta bagong superstar ang kailangan nilang isama sa kanilang sistema. Kailangan din magkaroon agad ng connection itong si LBJ sa mga bagong teammates niya. At isa sa pinakamahalaga dyan syempre si Tyrese Maxey. Alam naman natin na itong dalawa talaga ang magsasalitan bilang floor general. In most games, si LBJ at Maxey malamang sa malamang ang magtitimon ng kanilang opensa. Kung magiging malaking bagay ng offense ng Philadelphia ang duo nila, magandang senyales na maaga pa lang ay nagwo-workout na ang dalawa para ma-build yung chemistry. At hindi lang si Maxey mga idol ang nakasama ni Lebron sa workout nitong off-season. Sa mga bagong photos na lumabas, nakita rin si Lebron kasama ang longtime friend at former Miami Heat teammate niyang si Dwayne Wade. Nagpapapawis na lang ata etong si Dwayne Wade, sakto naman nagpapakondisyon si Lebron. Ang malinaw ay tuloy-tuloy ang paghahanda ni LBJ habang papalapit ang bagong season. Interesting ding balikan kung ano naging produksyon ni LBJ last season. Noong 2025-26 regular season, naglaro si Lebron ng 60 games at nagtala ng average na 20.9 points, 6.1 rebounds at 7.2 assists kada laro while shooting 51.5% from the field. Sobrang efficient ang shooting. Kalabaw lang talagang natanda sa mga ganitong numero. Mas malaking usapan dito kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni LBJ para makarating sa Philadelphia. Ayon sa report, kumuha si Lebron ng $48.7 million na pay cut para makasama ang 76ers na sinasabing pinakamalaking pay cut na sa NBA history. Isa lang ibig sabihin nito, prayo talaga ni Lebron ang winning. May isa pang familiar face na gustong sumama sa kanya. Ayon kay Dave McMenamin, gusto raw ni Kevin Love na tapusin ang kanyang NBA career kasama si Lebron sa Philadelphia. Magandang storyline yon dahil naging teammates na sina Love at Lebron sa Cleveland. Pero sa ngayon, hindi pa ito simpleng signing lang. Ayon sa report, kailangan munang mag-waive o mag-trade ng Sixers ng isang player para magkaroon sila ng available roster spot bago nila mapirmahan ang veteran. Kaya sa ngayon mga idol, posible pa lang ang reunion at wala pa talagang kumpirmasyon na magiging Sixer talaga etong si Kevin Love. Pagdating naman sa kanyang recent production sa koponan ng Jazz, last season ay nag-average etong si Love ng 6.7 points, 5.8 rebounds at 1.8 assists sa 37 games. Nag-shoot din siya ng 39.7% mula sa field at 37.3% mula sa 3-point range. Wala na si K-Love sa prime years niya pero sakaling magkaroon ng paraan ang Philadelphia para maidagdag siya, magiging isa na naman siyang veteran na may history at familiarity kay Lebron. Pero bago pa man mangyari ang anumang roster move, ang pinaka-importanting development ngayon ay nagsimula na magtrabaho together sina Lebron at Maxey. Bagong team, bagong teammates, bagong expectations. Pero mukhang walang balak si Lebron na dahan-dahanin ang preparation. At kung totoo ngang malaking financial sacrifice ang ginawa niya para mapunta sa championship contender, obvious na mataas ang expectations sa season na ito. Ang tanong ngayon, sapat na ba ang Lebron-Maxey partnership para tuluyang dalhin ang Sixers sa championship level? At gusto niyo bang makita si Kevin Love na makipag-reunion din kay Lebron sa Philly? Grabe, mukhang hindi pa talaga nawawala ang shooting touch ni Klay Thompson. Sa isang video na kumakalat ngayon, nakitang naka 72 threes in a row si Klay. At habang pinag-uusapan ulit ang kanyang shooting, patuloy din ang usapan tungkol sa possible next destination niya. Dahil ayon sa report, pareho naghihintay ang Miami Heat at LA Lakers sa posibilidad na ma-buyout siya ng Dallas.
Pero hindi lang si Klay mga idol ang nasa balita, si Kevin Durant naman parang hindi kumbinsido sa kanyang NBA 2K27 mid-range rating, lalo na kung makita kung sino-sino ang mas mataas sa kanya. Unahin muna natin si Klay. Sa video na kumakalat ngayon, 72 straight threes lang naman ang naipasok niya. Pero tandaan natin, madalas ganito itong si Klay sa mga shooting practice bagong season, pero hindi may tatanggay na bumaba na talaga ang numero niya compared ng prime years niya sa Warriors. Last season, 38.3% na lang siya sa 3-point line, pinakamababa na percentage niya yan since 2011. 39.3% na lang din siya from the field, lowest din niya yan in last 13 seasons, mostly above 40% na itong si Klay. Ang bagong update naman kay Thompson, pareho nakaabang ang Heat at Lakers kung magkakaroon ng buyout sa pagitan ni Klay at Dallas. Sa ngayon wala pang kumpirmasyon na mangyari talaga ang buyout, pero ayon sa report, hindi rin gaanong interesado ang Mavericks na kunin ang contracts ni Nikola Jovic mula Miami o Jared Vanderbilt mula sa Lakers sa isang potential trade. Ibig sabihin, kung mahirap makahanap ng trade setup na gusto ng Dallas, posibleng mas maging relevant ang buyout scenario. Pero again, wala pang kumpirmasyon na iyon talaga ang magiging ending. Kung magiging available si Klay, ayon din sa report ni Saidiri, parehong Heat at Lakers ang posibleng magbigay sa kanya ng immediate starting opportunity. Samantala, ibang klase naman ang concern ni Kevin Durant. Nag-react si KD matapos siyang bigyan ng 97 mid-range rating sa NBA 2K27 na siyang pang-pitong pinakamataas sa laro. Ang nasa ibabaw niya, si SGA ang number 1 sa 99 habang parehong 98 sina Nikola Jokic, Kyrie Irving at Trey Johnson. Parehong 97 naman si Jalen Bronson, Cade Cunningham at Durant. Pagkatapos ni KD, nasa 96 si Brandon Ingram habang parehong 95 sina Damian Lillard at DeMar DeRozan. Kaya understandable kung bakit napansin ito ni Durant. Hindi naman mababa ang 97, elite rating pa rin yon. Pero based sa ranking ng 2K27, may 6 na players na kapantay o mas mataas ang placement kaysa sa kanya. Kabilang sina Trey Johnson, Bronson at Cunningham. Para sa isang player na kilala sa mid-range game, pabiro man na kinall out ni KD ang NBA 2K, pero alam natin na may laman ang kanyang biro. Kayo mga idol, kung magiging available si Klay Thompson, mas magandang fit ba siya sa Lakers o Heat? Pagdating sa mid-range game, anong rank ba dapat si Durant sa NBA 2K27? I-komento nyo lang yan sa baba. Huwag kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe. Maraming salamat!